Ito na ang mga dapat mo pang abangan sa abot kamay na pangarap. Matapos magpresenta ni Jordan na siya na lang ang magdodonate ng kidney sa kapatid niya, ay pilit naman itong tinututulan ni Jewel kahit na para sa sariling kapakanan naman niya ang ginagawa ng kanyang kapatid. Tinanong naman ni Lynette si Jordan kung nagsisisi ba siya sa desisyon niya na ibigay ang isa niyang kidney sa kanyang kapatid. Pagkat hindi ganun kadali ang operasyon, kaya hindi siya makakalaro sa finals at ilang buwan siyang hindi makakapaglaro ng basketball. Buong loob naman nasasagot si Jordan na hindi siya nagsisisi dahil mas mahalaga pa rin ang buhay ng kanyang ate. Sa kabilang banda, madadatnan ni Annalyn at Jordan na wala si Jewel sa kanyang kwarto. Malakas naman ang kutob ni Jordan na tumakas ito dahil ayaw niyang magpa-opera. Ang hindi niya kasi alam ay narinig pala ng ate niya ang usapan nila ng coach niya na magba-back out na ito sa team dahil idodonate niya ang kidney niya sa kanyang kapatid. Samantala, naikwento ni Lynette kay Ma'am Cherry na muli na naman silang nag-away ni Moira. Sinabi ni Cherry na masama naman talaga ang ugali ni Moira na turingang mayaman ngunit wala namang class. Pero dahil uso nga ang lagi na lang sumusulpot sa dramang ito, ay sumulpot na naman si Moira at narinig pala ang sinabi ni Cherry. Sasabihin ni Moira kay Ma'am Cherry na kaya nagkasakit ang anak niyang si Jewel ay dahil karma niya ito sa pagtatanggol niya kay Lynette. Palaban naman nasasagot si Lynette na wag na niyang idamay si Ma'am Cherry o kung sino man sa galit niya. Buong yabang naman nasasabihin ni Moira na kaya niyang gawin ang lahat dahil siya ang may-ari ng Apex at siya rin ang admin head ng buong ospital. Yan ang mga dapat mo pang pakaabangan. Kaya naman pakiclick na lang ng like at subscribe button kasunod ng notification bell para lagi kang updated sa abot kamay na pangarap. Maraming salamat sa iyong panonood.